Sumilong ka muna at magpainit ng tiyan. Manood ka na rin ng paborito mong palabas habang nagpipika-pika. Ang sarap, parang niya. Magsalang ka na rin ng sinaing. Ako nang bahala sa ulam. Yung rice? Sagot ko na rin ng desserts. Ang ganda. At mga putahing malakas maka-throwback. May hinanda din kami ng tita ko. Isa din po yun sa mga paborito kong niluluto sa akin ng tita ko. Inabutan ka ba ng ulan? Dahil ngayon linggo, tampok namin ang back-to-back yampaylation ng mga putahing masarap i-food trip ngayong tag-ulan. You asked for it. Oh my God. Sabaw. Masarap higupin yan habang tumatagaktak ang ulan sa labas. Dito sa Farm to Table, balikan natin ang soup dishes na talaga namang nakakapagpainit ng appetite. Mula sa mga pahina ng El Filibusterismo, binigyang buhay ni Chef Karaingan, ang culinary general ng Cavite, ang paboritong sabaw ni Kat Jose Rizal. Ang sinabi kasi dun sa El Filibusterismo, eto ang pinakamabuting sopas. Kaya lang kung titignan natin, walang sabaw. Ito ngayon yung sabaw. Wow! So it's also an experience, no? Habang kakainin mo siya, igaganon mo, before mo yung soup. Wow! Minention din kasi dun sa El Filibusterismo na meron siyang manok, meron siyang hipon, kabute, yan, kabuti siya. Alam mo yung pag may lagat, Yes, so yun. ito yung kakainin mo. Kasi minention din ni Rizal na pinakamabuting sopas. Meaning, ano siya, maganda sa katawan natin siya. Yes. Tikman din natin ang kakaibang tinolang Ilocano. At gaya ng tipikal na proseso sa paggawa ng tinola, gumamit ako ng sibuyas, bawang at luya. Matapos isang kutsa ang karne ng manok, ihahalo na natin ang panimplang magpapa-Ilocano sa tinola, ang bagoong isda. Dagdagan ng stock para sa sabaw. At pakuluan ng ilang minuto hanggang sa halos luto na ang manok. For this dish, gumamit tayo ng mga freshly harvested na papaya. So antayin lang natin lumambot yung karne at saka yung ating papaya. Pwede na tayo mag-serve. At sabaw na mas pinalinamnam ng buntot, Una, igigisa natin itong mga herbs, ano? Bawang, sibuyas, and then tatabi na natin siya. Pinrepare ko na yung ating celery, patatas, carrots at saka sili. Ito naman yung tanglad, no? Yan na siya. Tama-tama lang, hindi siya naghiwalay. And then itong clear soup, ihahalo na natin itong pinrepare natin ng mga herbs, no? And at the same time, ilalagay ko na rin itong tanglad. Ito, pwede na rin natin ilagay para sumabay siyang lumambot. Patatas. Then we have our carrots. Pagkulo niyan, the rest of the meat na pinakulo natin at pinray natin, lalagay na natin dyan. Pagkatapos, unti-unti na natin lalagay yung celery, chili, kamatis, tapos lalagyan natin ng scoop of chigas. So ito yung lemon na pampalasa niya. Samantala, inihain ko naman sa inyo ang soup gawa sa pinagong, isang pambatong produkto ng mga taga Quezon. So basically we have here our pan. Lagyan lang natin ng kaunting stock.
natin ilalagay yung ating meat. So at this point, nakikita natin, medyo lumalabas na yung mantika niya. Perfect time para ilagay na natin yung ating bawang. Then, dedeglaze lang natin ng konting tubig. Pira-pirasohin ang pinagong habang hinahalo sa sabaw. Kasunod nito, pwede nang ibuhos ang stock. So less than 15 minutes, meron na tayong masarap na sabaw. Isa pang paborito nating activity kapag umuulan ay tumambay sa bahay at mag-marathon ng mga paborito nating palabas online. Perfect na ka-partner dyan, pika-pika! Tulad ng ashitaba and kuchay dumplings. We're just gonna fill this with some filling, making sure na meron tayong enough space para ma-close natin yung gap. And then using your fork, isi-seal natin to para hindi siya bumuka habang ini-steam natin. Kung Mexican ang theme ng movie night, gumawa kayo ng taco at corn tortilla. Sinarapan mo naman masyado. O kaya naman mag-ihaw kayo ng barbecue in 28, 29, turkey! And kung mapapansin ninyo, one of, siguro yung parang motivation ko sa pagpili ng gulay na sinasama ko sa steak is yung kulay. So definitely, bell pepper, maganda siyang pang-kontra lang doon sa iba pa niyang katabi. Kung ang pika-pika na gusto mo ay kakanin, puto kalasyaw na yan for the win! Ano sekreto niyo, ma'am, dito sa Bella's Puto Kalasyaw? According po sa DOST, ay yung sa water po namin. Kakaiba daw po yung tubig. Tubig sa kalasyaw? Opo. Yun daw po yung pinaka-sikreto din ng puto kung bakit ganyan kasarap yung puto namin. So ito hindi umalsa? Hindi. Okay, imalte. Imalte. Opo. Parang Ilocano, ano? So rice pa rin siya, pero yung texture niya parang kutsinta. Tapos may buko po. Okay, no? Kakaiba siya. At para sa mga naghahanap ng deep fried dish na may spicy kick, subukan nyo rin itong crispy glazed mushroom. So we have here our eggs. Yan yung magsisilbing wet ingredient natin para kumapit yung seasoning ng ating mushroom. So ito toss lang natin yan dyan. Just to coat. Then we'll add in some pepper. Some salt. So ito yung ating onion powder. Garlic powder. Toss lang natin. And then, potato starch. Kung wala kayong makuhang potato starch, pwede kayong gumamit ng cornstarch. Toss nyo lang hanggang ma-coat lahat ng surface area. And then, pwede tayo magprito. Sound check. Crispy. Wala. Sound check. Ang sakit.
Parang karne. Hindi ko alam yung mushroom yan. Hindi ko isiping mushroom. So, ready na yung ating crispy mushrooms. Yung sauce naman or yung glaze ang gagawin natin. So, butter muna tayo. Oyster sauce, sweet chili sauce, and honey. Siguro pag na-reduce natin yung liquid o yung mixture na meron tayo doon sa ating pan, saka na natin pwedeng i-toss yung ating mga crispy mushrooms. And then, finish lang natin siya with sesame seeds. Ayan o. Ay, vlog! Tingnan niyo po, vlog! Ang sarap, Chef, sobra. Ikaw nag-prepare niya, Chef. Ha? Kapag ganitong maulan, papakanin ka talaga kapag masarap ang ulam. Rice. Ang mga perfect na kapartner ng kanin ang susunod na pida sa ating Yampilation. Chicken at kanin. Yan ang tasty combo na natikman ni Kuya Pekto under the balete. Mukhang masarap yung rice. Mga ka-food explorers, tingnan nyo yung rice. Ha! Solid! Kita nyo? Chicken? Alam mo, yung chicken, andun yung may crispiness, tapos yung saltiness, yung may sweet ng konti. Tapos ang dami niyang naglalaro sa bibig mo na flavors. Masarap! Oh my gosh. Nakatikim ka na ba ng maskara? Sa Drunken Pig Gastropub, 6 na oras nilang pinirito at pinalutong ang mukha ng baboy. Rice. Ang lambot niya, pero ang crispy sa labas. Kahit sino, mapapa-extra rice din kapag hinainan ng Sinan Tomas. Sa mga kasalan nila, mga fiesta, ito talaga yung sino-showcase nila. Ang tawag sa amin sa Quezon ay pangmalakasan. Pangmalakasan. O steamed fish, tulad ng wrap sa ruleta dish na niluto ko para kay Ate May Bautista. Yehey! Broccoli natin Sarap! Sarap siya. Parang It melts really in your mouth. texture, pakita natin, kumikinang-kinang. Kahit ang lamig ng barlig, talaga namang mapapawi kapag natikman mo ang aking mainit at masarap na chalet rice bowl. Una kong hiniwa into serving portions ang sariwang chalet na nahuli namin kanina. Pagkatapos ay pinahiran ko ito ng oyster sauce. Nang uminit na ang mantika, sinimulan ko nang iprito ang mga hiniwang chalet. Ilang minuto pa, luto na rin ang ating rice. Ipatong lang ang bagong pritong chalet sa mainit na kanin at ganun lang kadali. May simple at mabilis ka ng chalet rice bowl. Naimas. Sino ba naman ang hindi masisenti kapag umuulan? At kung malayo ka ngayon sa mga mahal mo sa buhay, the season will definitely remind you of home. Oh my God. Para hindi ka na masipangs, pagsaluhan natin ang mga pagkain ng masarap uwian at balik-balikan. Sa Bulacan kung saan lumaki si Sparkle Teen Aidan Veneracion, isang recipe ang labis na nagpapaalala sa kanyang kabataan. Isa din po yun sa mga paborito kong niluluto sa akin ng tita ko. Yung dish na to? Yung dish na to, na ininda namin. Parang secret din yung dish na yan. Yung secret, parang may surprise din kami sa'yo, Chef. That's nice, that's nice.
watermelon stew. Thank you, Chef. Sa bandang Maynila, isang dayuhan ang kahanap ng bagong kabuhayan nang ipatikim niya sa kanyang mga kababayan ang biryani recipe na kinagisnan niya sa Egypt. Egyptian biryani, Rajab basmati rice 100%. All the ingredients from Arab country. The quality number 1. I cook in my biryani by my own way. I make 100 or that for the poor people in the room. This 3. It's perfect because it's giving the taste and clean and everything so that it's masarap. Kung ako naman ang tatanungin, etag ang madalas kong binibili at niluluto sa tuwing magagawi ako sa Barlig. And if there's a dish that brings the comfort of home, adobo yan. Sa bahay ni Rocco Nasino, ipinakita ko sa kanya na ang adobo may isasarap pa kapag hinaluan mo ng gulay. Pag gantong klase ng luto ng adobo, mas malakas yung kain ko. Siguro kung sa dry adobo, mga 2 kanin ako, dito 4, 5, ganun. Mga tipong ganun. Flight yan? Oo, kaya talaga eh. So sinasabi yung tinge of everything. Yeah. I like it. Ay, perfect na nilagay mo ng sili. Diba? Parang boom. Yung sipa. Simula pa nung bata pa siya, mahilig daw mag-food trip si Rahil Birria at ang kanyang pamilya. Nang mabisita ako sa kanilang kusina, sinubukan kong i-recreate ang alubaynan, isang dish na paborito ng kanyang amang Pakistani. So habang ginagawa mong paste yan, yung pan natin, lalagyan ko lang ng butter. So basically, binabrown ko lang yung butter natin. So once I'm satisfied, tabi ko lang to And then using some of our butter, mag-fry lang ako ng ating eggplant. Alright, yung eggplants natin, goods na siya. So we can actually do the cooking. I'll be toasting some of our spices first. So I have here cumin, seeds, some bay leaves. Since natosta na yung ating cumin seeds, tsaka yung bay leaves, tsaka di ba, bango na, no? We'll just be adding our tomatoes and onion. My God! Bango! Di ba? So lalagay lang natin yung ating ginger, garlic, and chili paste. We'll just season this with some salt and pepper. Yan. So once we have yung ganyang aroma, actually mas magiging intense pa yan eh. Wow. Pwede na nating dagdagan ng iba pa nating spices. We have ground cumin. We also have chilies. And for color, tsaka for health benefits. So here we're having a very nice paste. We'll add in our potatoes. Sasabihin ko sana ito yung bida nung dish, pero hindi. It's the herbs and spices that we put in. Kumbaga ito lang yung vehicle na magsasakay sa lahat ng flavors na binuo natin eh. Let's add in some coriander stems and roots. Yan no. Yan pa lang, ganda na ng kulay oh. Siyempre, water. And more salt, of course. We'll just simmer this hanggang maluto yung patatas. Last minute, ilalagay natin yung ating eggplant. So, by request. Yeah. Tingnan mo yung sauce, brother. Oh. Look at the sauce, baby. Patry nga ako din. You asked for it. Oh my God. Oo nga, no? Biglang ano eh. Sobrang ano niya, flavorful. Lagay natin yung eggplant. Masarap. Pasado naman. Pwede na po. Oo. Okay. Maahang, ma. Tama lang. Ba't ako naahangan ako? So, mas sanay pa pala siya sa akin. Mali ka nang gusto i-prank, Brad. To cap our rainy day food trip,
magtimpla na tayo ng kape at sabayan natin ang minatamis na papawi sa inyong sweet cravings. Kung mag-aagahan ka sa mornings in Banawe, Siphon Coffee ang mainam na inumin sa iyong first meal of the day. Kung ikaw naman ay mahilig sa sweet pastry, hindi ka mauubusan ng options sa bread buffet ng Lala Garden Cafe. Wow, John. Grabe. Nakaka-speechless yung dami ng spread nyo. Heaven talaga, yes. Nakakatakot. Ito, titigman natin yung mga favorites ni John. Strawberry tart, sobrang balanced ng flavor. Hindi matamis. For me, swak na swak. Winner to winner. Korean ba nila? Siguro mas na-appreciate ko siya kasi galing ako sa isang matamis na dish. Gusto ko patok na patok or labas na labas yung lasa ng mix. Shake for one? Why not two? Sa laki ng ice drink na ito sa The Porch, talaga namang kakailanganin mong tumawag ng rest back. Tignan nyo naman yung size ng shake nila dito. Kung titignan nyo lang kung gaano kalaki yung shake na to, hindi ko siya maiinom nang nakaupo ako. Kailangan kong tumayo. So, tikman na natin. Chocolate shake, ang tamis, masarap. Ka-date na lang yung kulang ko. Sa hanay ng cafes na may strawberry shortcake, ang version ng Old Baguio Cafe na yata ang pinakasaka lang. Sa Baguio lang naman mismo nanggagaling ang cake na meron sila sa kanilang cafe sa Quezon City. Pinost ko siya sa community namin. Wala pang isang oras. Ubos yung strawberry shortcake. Yun yung nagkatapok sa amin. Nakilala kami dahil doon. Rap. Sakto to. Kahit sa desserts, minsan, looks can be deceiving. Dahil ang mais na unang tingin, cake pala sa unang tikim. Yan lang naman ang dinadayong recipe ni Etching Lilian sa kanyang restaurant sa Pampanga. Sa isang, ilalagay mo nga yung, sabi ko, yung flour. Opo. Ay, yung mantikilya po. Mantikilya muna, Okay yung butter, tapos flour. Tapos lutuin mo, tapos off the fire, lagay mo yung milk. And saka then, yung egg yolks, lagay mo na. Ilang egg yolks po ito? Yung mais naman po, ma'am? Nilagyan ko na lang ng mais. Okay. Kasi mais ang ano yan. Pero kung Braso de Mercedes, wala nang mais. Opo. So yung 4 egg yolks po natin, imbis na may tapon yung egg whites, yun naman po yung gagawin natin sa marang. Okay. Noong 1918, tinuro yan ng yung mga Protestant missionaries sa Candaba para mag-convert sila sa religion, di ba? Okay. Katoliko tayo, from Katoliko mag-Protestante. Opo. Ngayon tinuruan nila ang mga tao doon na ganyan gumawa. Kailangan po parang bukol-bukol. Oo. I-oven na po natin. Okay. Wow! Yan na po yung feeling niya, yung palaman. Rolyo ko na po. Ay, ang ganda. Yan. Laki ng mais. And who would think, di ba, 1918, ang laki po talaga ng role na ginagampanan ninyo in promoting local techniques, original heritage recipes na eto, hindi ko alam na nag-exist. Perfect.